Okay, live na tayo ngayon. The best thing in life are free. Sorry po doon sa mga nakaraan, hindi talaga natatapos yung video ko regarding sa online business. Business po talaga, literal na business para sa isang na ideal para sa isang OFW. Okay. Ito tayo dito at tingnan nyo ako. Okay tayo. Okay. So, ngayon po, from the top, itutuloy ko uli yung video ko, i-share ko tungkol sa isang business process na alam ko papatok sa isang OFW, na ideal sa isang OFW. Kasi una, accessible sa isang OFW ang internet. Hindi katulad sa Pinas, hindi siya ganun ka-affordable. Accessible kasi lang, ang bagal din kasi Ang bagal din. Hindi katulad talaga pag nasa ibang bansa ka, wala ka sa Pilipinas, ang internet is ang bilis. Okay? So, ang business na to is gagawa tayo ng isang online shop. Online shop po. Parang katulad ng Lazada, ng Cash Pinoy, ganyan po. Legit po ito. Talagang gagawa ka ng business, hindi yung one time, big time lang. Talagang business yung gagawin mo, may mga process, at pang long term. Kumbaga parang, di ba naghahanap ka na pwedeng pagkakitaan? Eto, kahit nandito ka pala sa ibang bansa, pwede mo na siyang gawin, simulan, kahit na wala ka pang unang benta, sinisimulan mo na yung negosyo mo. Kumbaga parang binibuild mo na siya. Para pag nandun ka na sa unang benta mo, nakagawa ka na ng unang benta mo, okay na lahat. So, paano po siya? Sa pamamagitan ni Shopify po. Okay, Shopify. Si Shopify po ay isa siyang e-commerce platform. Tinutulungan niya tayo na ang mga e-commerce o yung mga nagbebenta sa internet na mapadali yung trabaho nila, yung gagawin nila. Hindi na po kayo mag-hire pa o gagastos ng mga web designer, yung mga ganyan. Ito, mabilis lang. Kailangan nyo lang is isang active na email ad. Isang active na email ad na kung saan pwede kayong makatransaction ni Shopify. Active po, dapat nabubuksan nyo, alam nyo yung password. Okay, so get started. So, type nyo po yung password nyo. Store name. Kailangan may store name kayo. Importante na ito yung isa sa pinaka-importante. Pero sa ngayon, pwede naman ito palitan Pero ito yung isang pinaka-importante na kailangan meron kayo, store name. Ito yung isang sa mga niche nyo or pagka brand name nyo, brand. Kasi gumagawa nga tayo ng business, so gumagawa tayo ng brand. Gumagawa tayo ng parang katulad ng Lazada, ganyan, ng Cash Pinoy, ng Kim Store, ganyan. So ito, subukan natin ng yan. Or pwede rin kahit name nyo, lagay nyo. Yan. So, step by step process po tayo. Ngayon ginagawa na yung online shop natin. So, dito pwede nyo naman siya i-next. Kasi ito is parang lang to survey ni Shopify. Pero, okay. So, buting sagutan nyo na rin din. Kasi ito, ngayon pa lang, yung shop ko pala, yung mga iba na bumibisita sa www.joycelinshop.com, nag-freeze ko muna, freeze muna yung account ko kasi nalaman ko yung tungkol kay PayPal na may kailangan akong ayusin kay PayPal Kailangan ma-meet ko muna yung requirements niya para mas mabilis akong makakakuha ng pera or yung cash flow ko is magiging madali lang. Tapos din kasi ako nagpapa-register pa ako ng business name ko sa DTI. So hindi pa siya tapos na ma-process. Kaya freeze muna si www.joycelinshop.com. Okay. So dito naman tayo.
Okay, wala pa naman kasi. Next. First name. So, suot mo yung pangalan mo, first name, last name. So and so forth. Teka lang po, patayin ko lang muna yung screen kasi yung mga optional dito is legit ang lalagay kong information muna. So, patayin ko lang po muna yung screen. Sandali lang po, black muna yung makikita nyo. Ayan. Okay, sandali lang po. Street address. Kailangan ko muna lagyan yung street address ko. Ulitin ko po, ito ay ang ginagawa ko po, ang sinishare ko sa inyo ngayon, isang legit business po talaga. Hindi po to scheme or quick scheme ng pagkita. Lahat naman po ng negosyo is nagsisimula siya sa mahirap at habang ginagawa niyo siya tumatagal. Kumbaga parang sa pagmamaneho ng sasakyan, sa umpisa maninibago ka pa, mahihirapan ka, tapos pagka nasanay ka nang balagi mo nang ginagawa, ang bilis na lang. Okay po. Okay. So, ito na siya. Fill up ko na yung form kanina. Ilagay ko yung address ko, contact number, tapos ito yung lumabas. So, ito siya. Ngayon po, ito na yung online store nyo. Kailangan nyo muna pumili ng theme or itsura ng website nyo. Dito kay Shopify, meron silang dalawang pagpipilian. Meron silang free themes, tapos meron naman din sila yung may bayad. So, ngayon, ayaw ko munang maglabas ng pera. Gusto ko muna ipakita sa inyo na kahit wala kayong nilalabas na pera, is pwede kayong mag-build ng business sa pamamagitan ng internet. Okay. So, ayan. Eto, try natin to, Boundless. Okay. Okay. Ngayon, jump muna ako. Hindi ko na muna masyado iayusin tong website natin. Kasi by click lang naman siya, mapapanood nyo siya. May mga tutorial po kayo mapapanood sa YouTube. Type nyo lang po is Shopify tutorial for beginners. Ayan. Pero ang isa sa pinakamahirap hanapin kasi kay YouTube, ilan lang kasi nagtuturo ng legit ng talagang walang halong networking or scheme is yung tungkol sa paano ka naman makakakuha ng item na ibebenta mo. Yung ibebenta mo sa mga customer mo. Kasi syempre nga, dito sa business na to, sinasabi ko na pwede pala na hindi mo na muna paproblemahin yung pagbili ng item. Okay? Ang kailangan mo unahin is maibenta muna siya kahit hindi mo siya hawak. Tapos, si supplier mo na magdi-deliver sa customer mo. So, hindi na sa'yo dadaan yung item, hindi mo na poproblemahin yung inventory at yung pag-deliver or yung shipment. Although, siyempre, kailangan mo i-track yun dahil may customer ka, na customer relationship ka sa business mo. Talagang binibuild mo kasi yung business mo, binibuild mo yung brand mo, ayaw mong masira ka sa customer mo. So, kailangan yun din. Pero, hindi mo na poproblemahin pa nga yung pag-contact pa ng magpipick up, pagkatapos yung pagpipill up pa ng mga forms na ganyan, ang gagawa na nun kagad is si supplier mo. So, paano siya? Sa pamamagitan po ng Shopify, punta ka kay apps, visit app, Shopify store. O nga po pala, pag may tanong po kayo kung paano gawin to, PM nyo lang ako, tapos sagutin ko sa inyo, ibigay ko sa inyo yung URL, yung mga link, katulad kay Shopify. Okay, dito po sa Shopify App Store, hanapin nyo si Oberlo. Ayan. Tapos, get. Nga po pala, nakalimutan ko. So, sa pinaka-importante, pag gagamit kayo ng Shopify or gagawin nyo to ng ganitong business na to, online business, bibuild nyo siya, ang kailangan pong gagamitin yung internet browser is Chrome. Hindi po pwedeng Opera, hindi po pwedeng
Internet Explorer, kailangan po Google Chrome browser yung gagamitin nyo. Then, install app lang po. Ayan. So, eto na siya, si Overlaw. Ngayon, ano ba yung ginagawa ni Overlaw? Wait po. Ito yung sasabi ko sa inyo. Ayan. Kailangan po, Google Chrome ang gamit nyo, ha? Teka lang, may... Okay, sige. Okay, kailangan po Google Chrome yung gamit nyo, ha? Para po, mabilis lang, automatic lang, yung pagkuha nyo ng item dun sa supplier nyo, sa kapag link nyo dun sa website nyo, yung diretso lang kagad, mabilis, automatic kagad. Hindi na yung may hirapan pa kayo ng copy-paste, ang ganyan. So, eto po. Click nyo to, get extension, then add extension. Mapapansin nyo, dito sa gilid ko, dito sa may browser, na mapapansin nyo po yung mouse cursor ko. Iyon. Lumabas po ito. Ito yung pinaka tools natin para mapabilis po yung pag-link natin ng item ng supplier papunta sa website natin. So, okay na siya. Ngayon, dito kay Overlaw, may mga settings po dapat kayong titingnan dito. Katulad ng global pricing rules. Ito, global pricing rules. Kasi, ito yung automatic niyang i-compute, isasuggest sa'yo kung magkano yung selling price na gusto mo. Kaya po ito, product cost. Yung cost ng supplier, kung ano ipapakita niya sa iyo. Ang pinaka-importante sa akin dito is yung product cost natin, kung magkano, i-multiply natin sa kung magkano gusto natin. Kaya po, ang product cost natin ay $10. Tapos, nilagay mo dito is multiplier by 2. Ang magiging price po kagad na ilalabas niya, isasuggest niya kagad sa inyo na pag ibenta niyo yung item niyo is $20 times 2 po. Okay? So, gagawin ko lang po siyang times 2. Okay, and save settings tayo. Supplier. So, ito po, add payment card para automatic na kagad. Ilagay nyo lang yung credit card nyo, tapos automatic na kagad siya. Sa OFW po kasi, accessible sa atin yung tinatawag na prepaid credit card. Prepaid credit card po is niloloadan siya ng, kailangan mo siyang loadan para magamit mo siya. Hindi siya katulad ng debit card. Si prepaid credit card is hindi po nilalagyan ng PIN. Okay po. Hindi katulad ni debit card. Pag gagamitin mo siya, lagi, kailangan mo ng PIN. Si credit card po, prepaid, loloadan mo siya, kung ano lang laman ng card, yun lang yung magagamit. Hindi ka lalagpas. Kumbaga, hindi ka magkakaroon ng utang. Diba? So, ayun po. Dito lang. Others. Reporting. Okay. Nahanap ko yung inventory eh. Kasi pwede kay Overlaw, nagawa ko na siya, na pagka yung supplier ko, 0 na, yung inventory niya, automatic yun, hindi na ilalabas sa shop ko. Paano ko ba siya nagawa? Nakalimutan ko na siya. Okay, sorry guys. Sige, papalikan ko na lang kung paano ko siya nagawa, tapos turo ko lang ulit sa inyo. Pero ngayon, punta na tayo kay supplier natin, si AliExpress. Ayan. Si AliExpress po, ando siya ni Alibaba, affiliate siya ni Alibaba. At siya naman is, kung si Alibaba pang wholesale, si AliExpress pang retail, pa isa-isa. So, paano po? Okay. Ngayon, ang ating niche po natin ang niche natin is, yung ginawa ko kasing shop, ang pangalan, RTD Archer. RTD Archer ang ginawa natin shop yan, RTD Archer. So, ito yung itsura ng website natin. So, hindi pa siya nakaayos talaga. Hindi ko pa inayos yung team.
punta muna tayo sa item. Papakita ko sa inyo kung paano ka makakuha ng item na hindi mo kailangan mag-down o bumili or mag-stock ng item para na makapagsimula ka na ng negosyo. Pwede kasi ang mangyari o pwede mong gawin is order ka, kumuha ka ng customer mo, close mo yung sale, pagkatapos magbabayad si customer, yung binayad sa'yo ni customer, yun ang gamitin mong pambili kay AliExpress. Tabi mo yung tubo mo and presto, nasa sa'yo na yung pera agad. Diba mabilis? Yun yung pinaka-ideal dito. Pero may mga times kasi, dahil sa business nga to, may mga nangyayari na nagkakaroon ng problema. Pero yun, pwede mo naman yung masolusyonan kung ngayon pa lang is gamay mo na or na-practice mo na yung pinaka Shopify platform. Okay, balik ko na po tayo kay AliExpress. Archie the Archer. Gusto ko magbenta ng arrow. Ayan. So, ito po. Mapansin nyo, kay AliExpress, maraming makikita mga item, arrows, may nagbebenta rin. Mga supplier din ni AliExpress. Kailangan nyo po tatandaan, pag kukuha po kayo ng item kay AliExpress, is titingnan nyo po yung pinaka status ng store. Ito po, mapapansin nyo, ito naka-crown. Ito naka-jewel. Ito naman medal. Ang ibig sabihin po nun is 7 medals, equivalent nun is 1 jewel, 1 diamond. Pagkatapos po, 7 diamonds, equivalent nun is 1 crown. Pinakamataas is yung crown. Ano ko lang po sa inyo, tip ko lang sa inyo, kailangan kasi, dahil nga sa bago lang kayo, kailangan yung supplier nyo is hindi siya bago. Kumbaga parang, stable na kagad siya para masuportahan niya kayo. Kaya kung kukuha kayo ng supplier nyo kay AliExpress, i-check nyo na dapat 2 diamonds up. 2 diamonds up. Pinaka, po yan, suggested. Or pwede, maganda rin naman pagka kagad. Pag crown. Katulad nito, crown. So, siya po gagamitin ko. Papansin nyo, ito po, may lumalabas dito na green na arrow or icon ng overlo. Siya po i-click nyo. Kaya lang. Tingnan muna natin. I-review muna natin ng product natin. Kailangan po sa sa online store nyo, kailangan i-check nyo din yung product. So, parang pag-check ng product, kailangan alamin nyo siya, puntahan nyo yung feedback. Kung maganda ba yung product, kung may nagsauli ba, ganyan. Kasi usually naman dito, nilalabas nila yung mga feedback. Okay, ay lumabas ng feedback. Mukhang nagkakaroon ng problema ang aking browser. Pasensya na po. Okay, sabi sa inyo eh. Nagkakaroon ng problema ang aking browser. Okay. So, sige. Kunyari, pagpalagay na lang natin na magandang feedback. Ngayon po, ang target customer ko kasi is taga United States. Taga US po. Bali parang, yun ang gusto kong customer. Dahil sa Pinas kasi, kung gusto ko siyang customer, sa Pilipinas, kung gusto kong maglagay doon ng customer, kailangan, may access sila sa credit card, sa PayPal, sa bangko. Kumbaga maraming ganung access. Pero, ilan lang po yun eh. Ilan lang yung magiging market natin doon. Ang pinakamagandang market is yung doon sa western side ng mundo. Sa western area countries. Yun ang magiging magandang market natin. Yung mga English-speaking western people. Okay? At isa pa palang tip. Meron kasing tinatawag na e-packet. E-packet po is free shipping. Bali, meron kasing kasunduan ng custom ng China and US, which is pag magpapadala si China ng mga items papunta kay United States, zero agad yun. Zero cost kagad ang shipping. So, kailangan i-check nyo, ayan, na kayo dito, naka e-packet kayo.
So, ito, e-packet. So, wala na kagad tayong cost na iisipin. So, ang gagawin natin, click na po kagad natin to. Tapos, mapapansin may lalabas na icon. So, open import list. Okay. Tapos, dito po, kailangan magbago kayo ng description ng item. Kasi pagka hindi nyo binago, nalalaman nila kung saan galing yung item na yan. Tapos, doon na sila bibili. Kasi dito kasi ang plano kasi natin is papatungan natin para syempre may tubo tayo, may kita tayo. Okay, description tayo. So, dito sa description, dito pwede kayo maglagay ng pinaka-sales pitch nyo. Tinatanggal ko ng ibang details na magtuturo dun sa ating pinagkuhanan ng item. Kasi ayaw natin matrace yung item sa natin kinuha. Gusto natin sa atin sila bumili. Okay na siguro to. Then variant, isa lang po. Mapapansin nyo, ayun no. Diba? 18. Ang cost po is 18.88 times 2 niya. So, naging 37.76. Diba? Kasi ginawa natin settings times 2. Multiplier by 2. Pero parang napakataas naman po yata nito, di ba? Kaya sa mga ganitong sa mga ganito, kailangan gagawa ka rin ng product research mo. Product research nyo po muna yung item. If product research nyo muna yung item, titingnan nyo po yung mga kompetensya niya, kung magkano, para hindi naman din kayo yung masyadong pinakamahal. Para pag nakita nung ay, ang mahal-mahal naman ito, di na saan nyo bibili. Dapat competitive price po tayo. Okay. So, wag nyo naman din masyadong babaan kasi baka mamaya pag binaba nyo ng todo, wala na kayong kitain. Lalo na, kailangan mabawi nyo yung cost. So, hindi dapat bababa sa cost. At kailangan nyo rin pong isipin yung mga advertisement kasi kailangan i-advertise natin siya sa social media, may bayad po yun. Usually, pagka isang item, kailangan mag-alat ka na kagad ng mga $2 sa isang benta. Pero, ano po yun, break even lang yun. $2 parang napaka-safe pa nga nun eh. Ano na pa yun ito dito. Hindi pa masyadong safe yon na na margin. Kaya kung 18 to 18, 19, 20, I'll go with 25. Sa tingin ko lang po, estimate lang tayo. Then compare price natin siya. Para kunyari may sales siya. Compare price natin siya ng 32 point something. Okay. Then image. So ito, lalabas po yung mga iba't ibang image. Kung ito po, syempre, pag kinilik nyo siya, yun din lalabas sa inyo. So ito, gusto natin ipakita kung anong itsura niya sa package. Hanggat maaari po, huwag kayong maglalagay ng mga information regarding this product na binibenta, yung pinaka niya model. Yung mga size specification pwede po kasi kakailanganin nyo ng bibili talaga. Okay, so pwede na po siya ngayon. Push to shop. Okay, balikan po natin yung shop natin. Punta tayo sa product. At product. Boom! Ayun na kagad siya, automatic. At pag tinignan nyo kagad siya sa ating online store, ayun siya oh. Ito na kagad siya.
At pag kinilik po siya ng customer natin, add to cart, yan na kagad. Ito, then check out. Kumbaga parang bibilhin na niya. So ito po, gagana kagad, pwede na kagad kayo makapagbenta. Ito, dati napakahirap nitong gawin. Kasi, una yung website mo kailangan mong buuin. Ang tagal niyan, magkano yung babayaran mo. Hindi pwedeng trial kasi syempre may labor na, gagawin na web designer para sa'yo. Service na agad niya yon. Pagkatapos yung item, problema pa yan. Kailangan may warehouse ka. Kailangan, syempre yung supplier mo. Ito, supplier pa rin, pero hindi na siya ganun katagal na parang magpapalitan pa kayo, mag-aantayan pa kayo ng dito, ng feedback ng bawat isa. Dito, pag ayaw mo, hindi mo nagustuhan, okay, hindi. Tapos pag gusto mo, okay, sige. Tapos pwede mo naman din kausapin yung supplier mo. Pwede mo siyang contact, may contact info dito sa kay supplier. Ang supplier natin dito ay ang pangalan Huntress yata siya eh. Ayan, si Huntress Store. So, ito, pwede nyo siyang kontakin kung tutusin. Lalo na pagka, kunyari, isa na kayo sa mga nakapag-build na kayo, may brand na talaga kayo na marami nang pumupunta sa inyo ng mga customer. Pwede nyo kontakin si supplier nyo na bigyan kayo ng special promotion. Para yung special promotion na bibigay sa inyo, yun naman din ibibigay nyo sa customer nyo. At dito, talagang business po ginagawa ninyo. Hindi siya isang one-time, big-time business. Okay guys, sana po nakatulong ako sa inyo. Nabigyan ko kayo ng isang idea kung paano kumita at kung paano magtayo ng business sa isang OFW kahit na sa ibang bansa siya. Kailangan po talaga pag-aralan. Walang business na higa ka lang, matutulog ka lang, okay na. Ito, kailangan mo siya unang gawin. Trabaho muna una. Pagka umaandar na siya, mabilis na to kasi hindi mo na kailangan pang i-monitor yung pag may tumawag, ikaw yung sasagot ng telepono, yung parang ganyan. Hindi na po. Automatic na agad to sa internet. Sila na mismong gagawa. Yung website mo na mismong gagawa ng paraan para makapag-order yung client mo. Ngayon, ang gagawin naman ni website sa'yo, ni Shopify mo, ni store mo, kukontakin ka para ikaw naman yung o-order kay AliExpress. Na pag in-order ka na kay AliExpress, click lang din ang click. Wala na pong wala nang masyadong marami pang pipindutin, masyadong pang marami pang gagawin. May mga tutorial, kung gusto niyo naman siya mapag-aralan pa ng todo, YouTube lang po, Shopify tutorial for beginners, at marami pa kayong matututunan dito. Okay, sana po na may na-share ako sa inyo na maganda na idea, at kung nakapag-share po ako, kahit comment lang po, say thanks, para naman po maboost yung yung pag-share ko pa ng iba't iba pang mga paraan para kumita ang isang OFW. Click like, share po, tapos comment lang po ng thanks. Maraming salamat po. Bye-bye.